Naku po mga kababayan, eto na, pinakita na po ang mga ebidensya. Pumapaloob po ito sa isang bagahe. Ayan po, isang maleta mga kababayan, at naglalaman ng iba't ibang ebidensya. Ipinakita po yan ng mga retired military AFP general. Ayan, at mga abogado. Nagsama-sama na mga kababayan para mapatalsik sa pwesto itong si PBBM. Hala ka mga kababayan, eto na po, panoorin natin yung mga iba't ibang ebidensya. Ayan, kasama po yung mga USB na galing kay Kati Binag at kung ano-ano pa mga kababayan. Eto na po, panoorin natin ng sabay-sabay. Dito po yan sa channel ni Engineer Berto mga kababayan. Subscribe nyo po yung kanyang channel. So ito na po. 1, 2, 3. Ayan, panoorin natin. And the evidence that we have in this company. Isang maleta lang. Ito maliit. Ito pa, yung USB. Ito yung mga hawak ni Kati Binag. One, two, three. Of the impeachment of President Marcos Jr. Kati, join us. Our counsel is Attorney Ferdy Topacio. He's bringing our complaint. He's carrying our complaint. Muna tayo, tabi. May camera dito sa likod. Dito ka. Hawakan natin yung Attorney Congressman Jing Baras. Can we invite yung mga STP kasama natin sa PANA to join us here? tawagin mo muna. Congressman Jing. Episode 7. Colonel, di ka. Secretary para si Sir. Alam ko si Sylvester. Sorry. So, hawak namin yung mismong impeachment complaint and the evidence that we have in this complaint. Isang maleta lang. Ito So maliit. ilalaban daw nila to mga kababayan kasi nga labag daw po sa batas ang hindi tanggapin ang impeachment complaint. Mukhang papasa pa rin ito sa Kamara mga kababayan kasi kailangan daw ito tanggapin dahil ito daw po yung pumapaloob sa ating saligang batas na dapat lahat ng mga impeachment complaint ay tanggapin dapat mga kababayan. Walang lamang basura yung maleta, ha? Baliktad. Uy, Mahirap yan. thank you. Video, magsalita kayo. Video. Okay, let's start with the formal press conference. So we'd like to ask everyone, let's please sit down. So magsimula tayo. Ang nais ko lamang pong sabihin, very briefly, ay the common thread that runs through all of these accusations is the policy of the present administration of bend the law. Why am I saying this? Some of this may not be included in the complaint, but in law, sa batas po, previous acts constitute pattern that will prove the allegations being made. Ano yung policy nitong administrasyon na to
na bendalo na napapunta kaya merong appropriated allocations na sinabi na ng Korte Suprema in the 2013 case of Bellica na unconstitutional. Ito po, tingnan nyo kung paano binibendalo. Kaya dapat pong natigil na to by removing the President. Nakasasabi lang po itong mga kasama ko, yung kay Presidente Duterte. Eto pa, kung napansin nyo, even before that, for the first time in legislative history, mayroong committee hearing sa House wherein the council was physically prevented from advising his client. Ako yun, dun sa Quadcom. Again, for the first time in our country's history, yung rules regarding the appointments and consideration of the JBC, in-ignore. Anong ginawa? Pagka may kaso, di ba, hindi pwedeng consider ng JBC. Anong ginawa? Just for the case of Remulla, Boying Remulla, tinanggal yung rule na automatically docketed just to say na walang kasong docketed against Ombudsman Remulla para ma-appoint siya. Break the law na yun, hindi na benda na yun. Ano pa? Yung abuse ng administrasyon ng hearsay, nililin lang po ang taong bayan. Ang hearsay po, sabi sa akin ni Jing, babaero daw, si General Garcia. Yun ang hearsay. Pinotektahan ko na nga si Jing. Pumalag pa kayo, pambira naman kayo. Pero pag nakita ko mismo na ng bababae si Jing, ayan, ginalik ko na kay Jing, hindi po hearsay yun. Kaya yung sinasabi ng hearsay si Saldico, hindi po. That is eyewitness testimony. Matibay po yun. Yung sinasabi nilang sinebiste ay dapat i-authenticate yung Cabral files, mali po yun. Mali yung ginagawa ni Ping Lacson. By the mere fact that a person was placed under oath in the PRC hearing, at sinabi niya, nakuha niya yung kay Cabral, siya mismo. That is proper authentication under the law. Pero sasabihin nila hindi. By the mere fact that a member of the family ay sinabing out of her own personal knowledge na gumagamit ng droga ang Pangulo, hindi po hearsay yun. Wala pong hearsay doon. Si Gutesa, the mere fact na sinabi niya, nag-deliver siya ng pera kay Martin Romualdez, hindi po hearsay yun. Eyewitness account po yun. Bendalo na naman. Yung bribery ng mga kapatid na Remulla, inalokay sa bilyon, may interest mo yun. Attempted bribery yun. That is a crime. Ano ginawa nila? Pumunta sila sa media, sinabi nila, oy, may nag-attempt na mag-bribe sa akin, ayaw naman sabihin kung sino. Oh, they were sworn to uphold the laws and faithfully execute the same. Bakit hindi nila sinunod yung batas? Yung restitution na sinasabi nilang dapat mag-restitution, ito, very tricky ito. I hope you will give me 5 minutes, Congressman. Alam niyo kung bakit tumututol po kami sa restitution? Ikwento ko po sa inyo. Yun pong restitution, unang-una, wala po yun sa witness protection law. Pangalawa, yung restitution po, very tricky yun kung igagawin mo yung kondisyon for inclusion in witness protection. Bakit? Ako, nagnakaw ko na 1 bilyon. Sabihin ko sa DOJ, boss, babalik ako ng 400 million. Iyo yung 200. Oh, maybe 400 million ba ako? Witness protection, state witness, wala na akong criminal liability. Absuelto na ako. Ngayon, sinasabi ni Padulyon, pwede daw mag-agree ang DOJ sa restitution kung anong amount. Hindi po pwede. Why? Allowing a person who stole from government to keep part of the loot is a contract that is contrary to public policy and therefore null and void. Hindi ko ka nagsabi niyan. Yan ay nasa civil code. Look it up. Kaya po, in order to recover ill-gotten wealth, yung sinasabi ni Boying na, pagtatawa na naman tayo yan. Hindi natin ma-recover. Binigyan agad natin ng immunity. Hindi po. Mali po si Boying dyan. Meron pong provision for civil forfeiture of ill-gotten wealth. Paano po? Ang Office of the Solicitor General ang magpa-file sa korte. Bakit po sa korte? Sapagkat
Hindi mo basta pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ng DOJ, ang ninakaw mo ay 500 million, 600 million. Kukunin namin. That is deprivation of property without due process of law. Who determines kung magkano ninakaw? Ang korte. Kaya sasabihin nila, mahirap sa korte. Hindi po mahirap. Unang-una, aside from the fact that that is the process provided for by law, kapag civil forfeiture po, there are two presumptions that are in favor of government. Number one, the presumption that all assets over and above the legitimate income of a public official is presumed ill-gotten. Siya magpatunay na hindi ill-gotten. Number two, since it is a civil suit, it is civil in nature. Preponderance of evidence lamang ang kailangan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Kahit maabsuelto yung tao, pwede pa rin kunin. Because it proceeds independently of any criminal action or graft, lumber, malversation, etc. against the erring official. Kaya po sa korte, ang mangyayari pag sinali mo yung restitution sa pasok sa witness protection, that is fraught with the danger of graft and corruption. Magkakatawaran yan. Kaya hindi po nilagay yung provision na yan sa witness protection. Kita nyo na. Pagkatapos, dinedefensa nila. Bakit? Gusto nilang, they want a piece of the action. O, di ba? Kitang-kita nyo eh. Kung bakit, binibenta na naman yan. O, doon sa impeachment, benta na naman, kahapon lang. O, can you imagine? Sinabi na sa Section 3, Rule 2 ng Rules on Impeachment, ang office of the SecGen. The SecGen is not the office of the SecGen. The SecGen does not exercise all the powers. The SecGen does not bring the powers of the office of the SecGen with him or her when they go abroad. At fundamental po with any office, any office in government, kapag umaalis yung hepe, may OIC. Bakit ayaw tanggapin ni Atty. Momoy? Salonga. Momoy ba? Hindi, Moy, di ba? Haifa? Okay, whatever. Hindi ko nakakuha yung, kasi namumutla kahapon kaya medyo nanginginig Okay, anyway. Tayo ba pa nag-file tayo sa hukuman ng kaso, kailangan nandun yung juez? Kapag nag-file ba tayo ng appeal sa Office of the President, dapat nandun yung Pangulo sa Malacanang? O bakit ito? Kapag nag-file ka, kailangan nandun yung Secretary General? Huwag naman, di ba? Ganun siya makapangyarihan. So ito po ang pattern na gusto namin i-break. You cannot ignore the law, you cannot bend the law, you cannot be violating the Constitution and the laws without facing the consequences. Because as President, lahat po yan, ikaw ang may command responsibility. Sabi nga ni Roosevelt, di ba? Si President Roosevelt, meron siyang nakalagay doon sa kanyang desk, the buck stops here. Kahit ano mangyari, ako yan. O, kung may credit siya yun. Kung may kasalanan siya rin yun, because he is the head of the executive department. And when he made an oath nung siya nahalal, sinabi niya, he made a solemn oath that it will be his duty to protect the Constitution and faithfully execute all laws. Kaya po meron ito na petition ito because hindi niya ine-execute ang law, ine-execute niya ang lahat ng tao na sumusunod sa batas. He is not only bending the law, he is breaking the law. Salamat po. Sana maleta. Ano yung pera yan? Kaya pala may mga reya. Plus, ito pa. Yes. At least, binuksan na rin ito. Meron pa. Ayan. Aron. 1, 2, 3. Okay.
Nakalay na ako, nakatian ako eh. Hindi ano, pero Para hindi masyado maliit. Nangangalay na yung sakong ko rito. Okay. Thank you. Ayan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito no? Sa inilabas ng mga ebidensya ng mga retired military at ng mga abogado. Nagsama-sama na ho dito mga kababayan para mapatalsik sa pwesto itong si PBBM. Ito po yung mga ebidensya na laban sa kanya. So, kaso ang nangyari, hindi po tinanggap ng Secretary General. So, kaso ang problema guys, mayroon po silang problema. Kasi ito'y labag sa batas. At kailangan nila itong tanggapin mga kababayan. Itong impeachment laban kay PBBM. So, mag-comment po kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.